Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Pahayag ito ni SP Tito Soto tungkol sa impeachment trial ni VP Sara. Nakahandang-handa na sila. Atat na atat. Okay. Tito Soto, araw-arawin ang session ng impeachment court versus VP Sara. Iminungkahi ni Senate President Vicente Tito Soto III na gawing araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes ang sesyon ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte upang mapabilis aniya ang pag-usad ng paglilitis. Wow, ang galing! Sa isang online briefing, sinabi ni Soto na irerekomenda niyang magsimula ang mga pagdinig mula alas 3 ng hapon, Monday to Friday, para hindi na humaba pa ang proseso. Sabi niya, huwag nang patagalin. Kailangang matapos ito sa pinakamabilis na paraan. Hindi ito makatarungan sa publiko at hindi rin makatarungan sa inaakusahan. Okay. Ayon kay Soto, mahalagang tuloy-tuloy ang session upang maiwasan na niya ang pagkaantala at masigurong agad na matalakay ang ebidensya ng magkabilang panig. Okay. So, ang komento ko dyan is, bakit? Sure na ba si Senator Soto na makakaakyat sa Senado ang impeachment complaint labang kay VP Sara? Parang may script na. Ito, opinion ko lang Kasi yung kay President Marcos, basura kaagad sa Committee on Justice. Nung tinanong ng mga reporter si Auntie Claire, nakahanda na pa ang defense team ng Pangulo? Sabi ng Auntie Claire, wala. Wala siyang defense team. Anong ibig sabihin nun? Alam na nila na ang impeachment hanggang Committee on Justice lang. May script na sinusunod. Walang paghahandang Pangulo So, wala na. Dead. On arrival, ang impeachment complaint ng laban sa Pangulo sa Committee on Justice. Bakit dito kay VP Sara? Kahapon lang ata na i-refer, na i-transmit, ano bang tawag nun? Na i-transmit ang impeachment complaint from House Secretary General to Office of the Speaker of the House. Timing din, biglang nagpakita si Romualdez. Diba matagal siyang hindi nag-attend ng session mula nung nag-resign siya as Speaker of the House. Bigla siyang nagpakita, yun din yung pag-transmit o pag-refer ng anong ibig sabihin nun? Dito na ako, bumalik na ako, I'm watching from a distance. So, bilisan. But anyway, kung may script man, that's part of the game. Kasi, impeachment is a political process. Kanya-kanyang, yan. Nung kay PGME nga, ang daming impeachment na naisampa sa kanya, walang lumusot. Hanggang hanggang Committee on Justice lang. So dito, opinion ko lang ito, part of the script, kahit anong mangyari, makakaabot. Gagawa sila ng paraan para ma-impeach si VP Sara at makaabot sa Senado. Kaya ganyan ang salita ng Senate President. Araw-arawin. To me, it's good. Dapat, para hindi na matagal, yung bloodbath ba? Yung kay President Irap noon. Tumagal-tagal din yun ilang buwan? 2, 3? Tagal-tagal din yun. Kaya lang, hindi araw-araw. Ako, excited na ako kasi 2000, anong ranggo ko noon? Parang
Lieutenant Colonel na ako noon. Nung impeachment na yun. Although hindi ko masyadong, kasi may trabaho, hindi ko masyadong natutukan. Ano lang, ang ganda yung mga balitaktakan ng mga prosecutors at saka mga abogado ni ano. Ang gagaling yung mga abogado ni defense team ni ERA. Anong isa doon? Cuevas. Retired Supreme Court Justice ata yun. Cuevas, ang galing. So, sige, dito na tayo talaga makakapanood ng bloodbath. At sabi nga ni Senator Trillanes, ex-Senator Trillanes, once daw na nagsimula ang trial at maipakita ang mga ebidensya, tatatak at tatatak daw sa isip ng mga tao na magnanakaw si BP Sara. Wow! Oh, sige! Kung yan ang paniniwala nyo. So be it. Ito, si Doris Bigornia ng ABS-CBN. In-interview niya si ex-Senator SP Drilon. Sabi ni Bigornia na, bakit si BP Sara na kahit sa taliwala ng kaliwat ka ng kaso, ibinabatong akusasyon laban sa kanya, popular pa rin. Nagtataka ako, sabi ni Doris Bigornia. Kaya tinanong niya si SP ex-Senate President Drilon. Anong sagot? Hindi ko rin alam, hindi ko rin may paliwanag. Mabuti pa tanungin niyo ang mga tao. Oh, di ba kayo nagtataka? Halos magtatatlong taon na tuloy-tuloy ang demolition job laban kay BP Sara. Siya pa rin ang nagniningning, bituing puno ng ningning. Di ba kayo nagtataka? Galingan ninyo. Dito sa Kamara, i-impeach yun na. At dito sa Senado, sana nandyan palagi yung Magic 9. Minority Black. Plus, sa majority, mayroon pang 5 dyan. So, pinakamababa, 14 ang boboto sa, ito, analysis ko lang ito, opinion ko lang, 14 ang boboto sa acquittal ni BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Si Kuya ang nataga Anugero. Ano ni ang iyang atupan. Karon no man nagyod sa pag-atop o nindot nagyod nga tan-awon kay nakaatop naman ang yero nga gihatag. Salamat sa Ginoo ug sa sponsor sa ani nga sinya. Tungod ani hinaba nga sinya nakaatop na gyud ko nga. Na sige kay mangitag budget pang atop. Karon nga lain ang sponsor, salamat kaayo og unta mataga napay matabangan nga uban. Kay tagan gyud ang nanginahanglan pud sa amo address sa among barangay. Oo, so ang natabangan diri sa Nakino nga kuan, so halos na 40 ka balay. Dagan-dagan na gyud mo. Dagan-dagan na. So dagan pa karon ang nanginahanglan. Daghan pa gyud kay lisod kayong panahon na nagdawat ko lagi sa pagkaon
taman ras pagkaon. Kaon sa pagkaon. So salamat kayo. Salamat po.